For today, we are just going to try other examples ng rational equations. It's just a continuation. So, if want nyo ng more example tapos a bit complex, then just you're on the right video. Anyway, let's just have number 1 as an example. I-refresh lang natin kung ano yung pinag-aralan natin. Okay, we have here x plus 8 over x is equal to 6. So, una nating aalalahanin is to check whether we have anything to factor out, whether that be in the denominator or in the numerator, which in our case, wala naman. So, since wala siya, hahanapin na natin yung LCD. Okay? So, based sa lesson natin, it's rational equations, which means now we are going to deal with fractions. So, since dito sa equation natin, may mga terms or may mga numbers na wala namang denominator, which is si x pati si 6. So, ang gagawin natin dyan is lalagyan natin siya ng denominator. So, that would be x over 1 plus 8 over x is equal to 6 over x. Over 1. Kapag mga ganito na walang denominator, palagi dyan may 1, okay? May mga times na talaga hindi na nila nilalagay yan. Okay, so since ayan na siya, we are now going to get the LCD. Okay, so ang common coefficient natin dito ay si 1. And ang pinakamalaki nating exponent ay si x raised to 1 or just simply x. So, ibig sabihin, ang LCD natin is x. Okay. Parang 1x, ganon. Ayan, para siyang ganyan. Pero since understood naman na LCD is just this, hindi na natin nilalagay yung 1. Okay, may imaginary 1 na dyan. Since meron na tayo ng LCD, we are going to multiply this sa buong equation. So, susulat ko lang ulit siya ng ganitong format. So, 8 over x is equal to 6 over 1. Tapos, i-multiply natin siya sa LCD, which is si x. Tapos, lalagay natin si x sa taas. Okay, sa lahat ng numerator. From here, pwede na tayo mag-cancel out and mag-divide. Okay, dito lang tayo titingin. Papabayaan natin si x, si 8, at saka si 6. Okay, dyan lang siya. So, dito, we have here, x divided by 1 is just x. Tapos, kopyahin lang natin to. Lipat natin dito sa baba. So, that would be x multiplied to x. Plus, kopyahin ko lang si 8. So, ayan. And then, x divided by x is just 1. Pero, wala na ring value si 1. That's why we have to cancel out. Dito, x divided by 1 is just x. Tapos, kopyahin lang natin dito si 6. Ayan na. Okay. So, from here, pwede na natin siyang distribute. I-multiply natin kung ano yung need i-multiply. X times x is x squared plus 8 is equal to 6 times x, which is 6x. Okay. So, since mapapansin natin na mukha siyang quadratic equation, i-equate ko siya lahat sa 0. So, x squared plus, minus na pala, minus 6x kasi nilipat, plus 8. So, from here, actually, pwede na natin siyang i-factor out. Okay, so, if-factor out natin to, maghahanap tayo ng dalawang number na kapag ini-multiply natin, positive 8 yung sagot, and then pag ini-add natin, negative 6 yung sagot. Which is si negative 4 and si negative 2. Because negative 4 times negative 2 is positive 8. And then negative 4 plus negative 6. Negative 4 plus negative 2 is negative 6. Ayun. So, ayan na siya.
So, ang factor natin dito ay x minus 4 tapos x minus 2 is equal to 0. Okay? So, pag nakarating kayo sa mga ganitong part, kailangan natin siyang hatiin. And since naka-equate siya sa 0, edi i-equate natin siya parehas sa 0. Gagawin ko lang yung long way para mag-gets nyo kung bakit pinagbabaligtad yung sign. So, x minus 4 is equal to 0. Ililipat ko sa kabila si negative 4, so magiging positive 4. Ganon din dito, x minus 2 is equal to 0. Ililipat ko si negative 2 sa kabila, so that would be x is equal to positive 2. So, ibig sabihin, yung answer na natin is x is equal to 4 and x is equal to positive 2. Ayan yung example 1 natin. Okay. Dito naman tayo sa number 2. Mag-upgrade na tayo ng level. Doon tayo sa may fina-factor out na. Let's have here 2x over 3x plus 1 is equal to 1 over x minus 5 minus 4 multiplied to x minus 1 over 3x squared minus 14x plus 5. Ayan. Minus 5. Ayan. So, kung natatandaan natin kanina, sabi ko, bago tayo kumuha ng LCD, check muna natin kung meron kailangan i-factor out sa numerator or sa denominator. Well, as you can see, meron naman, which is, ito siya. Si 3x squared minus 14x minus 5. Pero, pag nakaka-encounter kayo ng ganitong quadratic trinomial, ang titingnan nyo palagi yung natitirang fractions, which is ito. Bakit ko nasabi yon? Kasi most of the time, majority of the time, diyan umiikot yung factors, okay? Kaya nga may tinatawag na least common denominator. Ibig sabihin, there's something in common sa denominator nila. Okay, so, ganun siya. Pag nahihirapan kayo mag-factor out, like ganito, kasi may 3 siya, tsaka medyo malaki yung number, balik kayo dun sa natitirang fractions. Most of the time, dyan lang talaga umiikot yung equation. So, try natin. Kunin natin to, check natin kung kapag ini-multiply natin, ito yung sagot. Okay? Hindi ako gagamit ng FOIL method, pero pwede kayo gumamit ng FOIL method. Dito na lang ako sa mas mabilis. Okay. So, i-align ko lang siya. Tapos, ayan. So, 3x times x, that is 3x squared. Positive 1 times x is positive 1x. Negative 5 times 3x, that is negative 15x. And then, positive 1 times negative 5, that is negative 5. And then, i-add natin sila. Negative 5, tapos, add natin to. Since magkaiba sila ng sign, magsusubtract tayo, so that would be negative 14x. Tapos, bababa ko lang si 3x squared. Ngayon, balik tayo sa equation. Nagkaparehas ba to dito? Yeah. Nagkaparehas siya. So, dun ko mapuprove sa inyo na dyan lang talaga umiikot yung LCD nyo. So, ayan siya. Ibig sabihin, ang factor nito, ang factored form nito ay 3x plus 1 tsaka x minus 5. Ayan. Ngayon, meron na tayo ng factored form. Papalitan na natin yung denominator. Nung 4 multiplied to x minus 1. So, ang gagawin ko dito, kokopyahin ko lang to, 2x over 3x plus 1 is equal to 1 over x minus 5 minus 4 multiplied to quantity x minus 1 over 3x plus 1 multiplied to x minus 5. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, meron na tayong common denominator. Meron tayong 3x plus 1, meron din tayo dito. Meron din tayong x minus 5, meron din tayo dito. So, dyan yung malalaman talaga, no? Kapag mga ganyang equation.
wag din kayo may intimidate kapag nalipat na dito yung equal sign o parang mas mukhang complicated yung nasa right side. Okay lang yun, wala namang problema dun eh. Okay, same pa rin naman yung gagawin. So, ibig sabihin, ang least common denominator natin ay 3x plus 1 at saka x minus 5. So, ayan na siya. Okay, paano ko nakuha yung LCD? Kasi meron tayo ditong common na mga denominators, tsaka dito. Ayan. Okay, next. Ang gagawin na natin is i-multiply yung LCD sa buong equation. So, gagawin ko dito, 2x over 3x plus 1 is equal to 1 over x minus 5 minus 4 multiplied to x minus 1 over 3x plus 1 multiplied to x minus 5. Ayan. Kailangan, ganito yung ginagawa ko kapag nag-multiply ako para hindi tayo malito. Meron kasing times na ino-automatic cancel eh. So, ayan. Kung gusto nyo, ganyan din gawin nyo. Tapos, multiply na natin siya sa LCD, which is si positive 3x plus 1 at saka si x minus 5. Tapos, itong LCD natin, i-multiply natin siya sa lahat ng numerator. So, 3x plus 1, x minus 5. 3x plus 1, at saka x minus 5. And then dito, 3x plus 1, x minus 5. Ayan. From here, madali na lang makita kung may ika-cancel. Okay, yun yung purpose kung bakit ganyan ko sinulat yung equation or yung solution. So, since ito, pwede na natin siyang i-cancel out. Matitira tayo with 2x at saka x minus 5. Okay? Tapos, dito pwede na rin natin makancel si x minus 5. Matitira tayo with 1 multiplied to 3x plus 1. Dito, pwede na rin natin itong i-cancel out. Tsaka sila. So, matitira tayo with 4x minus 1. Yan. 4 multiplied to x minus 1. So, simula dito, pwede na natin siyang i-distribute. So, dito muna. 2x times x is positive 2x squared. 2x multiplied to negative 5 is negative 10x. Tapos dito tayo sa kabila. 1 times 3x is 3x. 1 times positive 1 is 1. Dito naman, negative 4 times x is negative 4x. Negative 4 times negative 1 is positive 4. Okay? So, para hindi tayo malito, i-equate ko siya lahat sa 0. So, etong buong to, lilipat ko sa kabila. So, that would be negative 2x squared. Tapos, magiging positive si 10x kasi nilipat ko. Tapos, kokopyahin ko lang yung natitira. So, positive 3x plus 1 minus 4x plus 4. Actually, dito pa lang pwede nyo na siyang i-arrange eh. Pero since step by step tayo, ginanyan ko muna siya. So, simula dito, pwede na natin siyang i-arrange sa quadratic form. So, mauna yung may degree ng 2. Tapos, next is yung may mga x. May mga x na variable. Ano ba yan? Okay, so, ayan siya. Tapos, combine like terms na lang, na. So, negative 2x squared. Diyan pa rin siya. Tapos, i-add natin to. 10 plus 3 minus 4, that is positive 9. X plus 1 plus 4 is 5. Okay? Tapos, simula dito, pwede na natin siyang i-factor out. Okay, actually, ang factor nito ay 2x minus 1, x minus 5. Okay, bakit naging ganito? Maghanap kayo ng number pag inimultiply nyo, ito yung sagot.
Tapos pag i-check nyo na siya, kailangan dito tayo babalik sa equation na to. Okay, hindi ko na siya ini-elaborate kasi masyadong hahaba. Pero pwede nyo gamitin yung Xbox method, yung nakaganyan, tas A, C, tas B. Pwede nyo gamitin yon. So, gagawa na lang ako ng ibang video para doon, pero yun. So, simula dito, since ayaw natin ng negative dito, aalisin natin si negative, so lalabas natin siya dyan. So, magiging 2x plus 1 na lang. Okay, tas yan, matitira pa rin si x minus 5. Okay? So, ayan. Ngayon, since naka-equate pa rin siya sa 0, ayan, naka-equate pa rin siya sa 0, gagawin ko dito is to equate it to 0. So, magiging negative 2x plus 1 is equal to 0. X minus 5 is equal to 0. So, dito, since may negative, distribute natin siya just for the sake ng pag-equate natin. So, that would be negative 2x and then negative 1 is equal to 0. Ililipat natin si negative 1 sa kabila, so that would be positive 1. Divide both sides by negative 2, and you'll be left with x is equal to negative 1/2. Okay? Next, dito, x minus 5, lilipat natin sa kabila si 5, so that would be positive 5. So, ayun na yung sagot natin. X is equal to 1/2 at saka x is equal to 5. Ayan, isa siya sa mga way ng pag-answer, yung pagkuha mo ng LCD. May ibang mga nagtuturo na gumagamit pa ng elimination. I don't really recommend doing that kasi mapapalayo yung solution. But that's fine. As long as pares pa rin yung sagot. If you're used to that, then just go for it. But ako, personally, I prefer yung paghanap mo ng LCD na solution. So, ayan lang.